Ito na nga ho pala yung update sa akin tanim na kalabasa. May pumasyal din sa ating kubo. Tapos nagluto naman ho ako ng masarap ng pinaniki. Ang ulam na mapapa-unli rice ka. Tapos may konting anghang. Hi mga katroops! Magandang buhay! Ito na nga, nagtitimpla na ako ng kape para may mainom tayo ngayong umaga. Kapeng barako para sa umagang kay ganda. Sarap kasi talaga magkape lalo na't pagkagising sa umaga ay ganyang kaganda ang panahon ay talaga mapapadalawang kape ka kaagad diyan. Isa sa madaling araw at isa sa umaga. Ito pala yung kalabasa na naligaw diyan sa may tabi ho ng melon ay bigla ho siya nagkaroon na ng bulaklak. Kaya akin tinignan pagkita ko female flower siya kaya kumuha ko ng male flower para masakluban. Atin ho yan titignan kung magtutuloy. Ganyan pala ako magsaklob o mag-manual pollinate ng kalabasa. Kumukuha ko ng male flower. Tapos akin ho siyang isasaklob diyan sa female flower. Pag hindi ho kasi siya nasasakloban or namamanual pollinate, hindi ho nagtutuloy yung buko ng kalabasa. Ang nangyayari ay naluluoy lang, nabubulok, nalalanta, ay nalalaglag na. Sa ilalim naman ho ng buko ng kalabasa ay meron ho diyan talbos. Yun ho ay tinatanggal namin or nagpo-proning. Gayaan ho kami mag-proning ng kalabasa. At ito na pala yung update sa ating tanim na kalabasa. Mga katrops, pupuntahan na natin. Tara, samahan nyo ako. Bago yan ay akin munang pakakainin yung aking mga alagang manok. Mukhang nasasawa na sa kalabasang pinapakain ko sa kanila. Kaya yan, nalagyan muna natin ng kaunting pigs. Yan na pala yung update sa ating kalabasa mga katrops. Yung kalabasa natin kambal iras. Kung napapansin nyo, kambal talaga sila. Nagsasanga na din sila sa kanan at kaliwa. Diyan ho sa kama nagpupuntahan na yung mga talbos ng kalabasa. Sa mga susunod na linggo ay magbubulaklak na iyan. Makakapag-pollinate na tayo. May pumasyal din ho sa atin parn mga katrops. Mga kamag-anak ho natin din ho sa Lumban, Laguna. Habang nagpipicture sila diyan sa ating hilunan, ay pagtitimpla ko muna sila ng masarap na kapeng barako. Nag-slice na din si inay ng melon para may mapapak din kami at makain. Napaypayan niya yung melon, gawa ng binabanas yata. Ay, bira lang kakwentuhan ko na din sila mga katrops. Shout out sa lahat ng mga taga-Lumban and taga San Pedro, Laguna and also sa Santa Rosa, Laguna. Ganun na rin sa pinsan ko si Rosalie B. Casedo na sa Dubai. Hello! At saka yung mga kaibigan niya. Sa lahat ng mga friends niya daw. Sa Dubai. Sa Dubai. Sinabi ko na nga sa Pagtapos makapag-shoutout, yung sakto ay tapos na yung ating tinitimplang kapeng barako. Kaya yan, sa kanila ko na ibibigay para makapagkape na din ho kami. Sakto, meron din kaming available dining melon, saka ho kalabasa. Kaya yan, mapagdadalan ho natin sila ng kalabasa at melon. Bago pala sila umuwi, ayan, nagpicturan muna kami. Nakatricycle pala sila pumunta din mga katrops. Dulo na kasi ito ng Lumban. May dala pala sa itay ng baga, kaya yan, pinaluto sa akin. Sabi ko, sakto, meron ako dito niyog. Namimiss ko pa naman kumain ng pinaniki ng Lumban, Laguna. Kaya tara, samahan niyo ho ako magluto ng pinaniki ng Lumban. Matagal-tagal rin niyo itong palambutin, kaya yan, sisimulan ko ng tadtadin. Maliliit na muna bago ko salang diyan sa pamalakasan nating lutuan. Akin lang ho siyang pakukuluan hanggang sa lumambot na. Akin na siyang dinamihan ng tubig para hindi na tayo magbabanto, isang kuluan lang. Naglagay na din ako ng asin para may konti na siyang lasa pag akin ho siyang tinadtad mamaya. Akin na hong puputulan itong sanga na laglag mga katrops. Patutuyuin natin, gagawin natin panggatong. Si inay nga nagwawalis pa at naglilinis diyan sa ating daan sa may kubo. Dumating din si Itay. Sinabayan ko na din yan ng pagsasaing mga katrops. Dinamihan ko na para may bahaw. Magtitira ako ng bahaw dahil may meriendahin ko din niya mamaya. O diba, grabe ko na miss talaga yung pinaniking iyan. Talaga nagsaing, may tirang bahaw pa. Habang pinapalambot, magre-ready lang ako ng sibuyas sa bawang. Nung lumambot na, akin na ho siyang hinango para matadtad na siya na maliliit lang yung pagkaka-slice. Habang meron pang apoy or bagay yung aking pinagsalangan kanina. Akin na hong paapo yan doon yung bao, kaya isasalang ko muna dyan yung bao. Yan ho yung baong iyan, yan ho yung pinagkayudan ko ng niyog kanina. Yan hong bao ang isa sa magpapasarap sa ating pinaniki. Yung kinayod naman niyog ay ilalagay ko na diyan sa talyase. Tapos yung aking pinaapoy na bao, ilalagay ko na diyan sa niyog. Yung niyog pa lang iyan mga katrops ay hindi pa yan napipiga. Akin ho siyang medyo totostahin saka pauusukan para mas masarap yung ating pinaniki. Bago ko pala ilagay yung bao diyan sa sapal ng niyog mga katrops, naghanda na pala ako ng isang mangkok na suka. Dahil pag okay na iyan, ang gagawin ko sa suka ay sasalin diyan sabay tatakpan. Hahayaan ko lang muna siya diyan ng ilang minuto para mas sumarap at lumasa yung kanyang usok ng bao. 10 minutes ko lang ho siyang tinakpan tapos ayan, tatanggalin ko na yung mga baot uling para mapiga na natin yung sapal. Dahil manual yung pagpiga ko, syempre pipigain natin para maglabas ho talaga yung kanyang gata. Mas madaming gata ay mas masarap ho diyan. Tapos yung gata ay sasalain ko siya ng ilang sala.
Tapos sasalang ko na ulit yung talyase, magigisa ako ng sibuyas at bawang, tapos ilalagay ko na diyan yung bagang nabili ni Tay kanina. Maglalagay naman ako ng patis, pampaalat. Konti lang muna, mamaya ko natitimplahan. Tapos sa akin ang ilalagay yung pinausukan nating gata kanina. Siya yung magpapasarap diyan sa ating pinaniki. Tapos titimplahan ko na siya ng paminta at saka ho seasoning. Pakukuluan ko lang saka halu-haluin. Antayin ko lang maglangis at pag naglangis na, ilalagay ko na yung sili. Konting anghang lang yung aking gagawin diyan mga katrops. Habang niluluto ko nga pala yung pinaniki, ay kakaibang amoy talaga yung naamoy ko. Yung amoy na mapapadami ka na naman ng kanin. Panigurado sa merienda ay pinaniki ulit yung ating kakainin. Magbabaho muna tayo dahil luto na mga katrops. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian din ho sa kubo ay ang masarap na pinaniki. Pagkayan talagang iyong ulam ay siguraduhin mo na madami kang sinaing dahil tataob na naman panigurado iyan. Talagang ganang-gana na naman kumain, sabayan mo pa na may melon juice. Pinaniki ho ang tawag niyan sa amin. Sa inyo palang lugar mga katrops, ano hong tawag sa inyo na yan ng ganyan luto? Ay baka naman ho comment mo diyan sa comment section. Ilagay mo na din ho kung taga-saan ka para alam ko kung saan hong lugar yung tawag na iyon. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!